Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpalain nawa tayo ng Panginoon Jesucristo, ang ilaw ng sanlibutan. Ang kanyang biyaya at kapayapaan ay sumainyong lahat. At sumairi. Sa paghahanda natin para sa pagdiriwang ng mga banal na misteryo, alalahanin natin ating mga kasalanan at hilingin sa Panginoon na pawiin sa ating mga puso ang lahat ng pumipigil sa ating mamuhay sa tanglaw ng kanyang biyaya. Para sa mga pagkakataong pinili naming mabuhay sa dilim ng pagkakasala sa halip na liwanag ng pagiging kaibigan mo, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa mga pagkakataong nagpabulag kami sa aming mga kapusukan at kami nalayo sa liwanag ng iyong kinaroroonan, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Para sa mga pagkakataong pinili namin ang panandaliang ningning ng mga makamundong kasiyahan sa halip na ang liwanag ng buhay na walang hanggan, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay nakikipagkasundo sa sangkatauhan sa pamamagitan ng iyong salita. Sa masigasig na pagsamba at matibay na pagsampalataya, ang sambayanang Kristiyano ay makadulog nawang masaya sa pagdiriwag ng dakilang kapistahan ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Magdala ka ng langis at pumunta ka kay Jesse na taga Bethlehem, sapagkat pinili ko ng maging hari ang isa sa kanyang mga anak." Nang magkaharap-harap na sila, nakita ni Samuel si Eliab. Pinagmasdan niya itong mabuti at sinabi sa sarili, "Ito siguro ang inirang ng Panginoon para maging hari." Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, "Huwag mong tignan ang kanyang taas at kakikisigan. Hindi siya ang inirang ko. Ang batayan ko ay di tulad ng batayan ng tao. Panlabas na anyo ang tinitignan ng tao, ngunit puso ang tinitignan ko." Isa-isang tinawag ni Jesse ang 7 niyang anak, ngunit walang pinili sa kanila ang Panginoon. Kaya tinanong ni Samuel si Jesse, "Wala ka na bang anak kundi iyan?" "Meron pang isa, yung pinakabata,
at pastol ng aking mga tupa, sagot ni Jesse. Sinabi ni Samuel, ipasundo mo. Hindi natin simulan ang pag-aandog hanggat hindi siya dumarating. At sinundo nga ang anak na ito ni Jesse. Siya'y makisig na binatilyo, malusog at nangungusap ang mga mata. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, siya ang hinirang ko. Pairan mo siya ng langis. Kinuha ni Samuel ang sisidlan ng langis at pinairan si David sa harapan ng kanyang mga kapatid. At mula noon, sumakanya ang Espiritu ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdarao. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. At sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daay iyo'y tumatak sa karimlan, hindi ako matatakot pagka ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Sa harapan ng likod mo, ikaw ay handang dulang. Ito iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na uulo ko ay lasingan. At pati na ang kalis ko ay iyong pinapaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sa saakit tataglayin, abang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, dati nasa adiliman kayo, ngunit ngayoy nasa liwanag, sapagkat kayo'y sa Panginoon. Mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga taong naliwanagan, sapagkat ang ibinubunga ng pamumuhay sa liwanag ay pawang mabuti, matuwid at totoo. Pag-aralan ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag kayo makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ikabubuungang kabutihan, mga bagay na dulot ng kadiliman. Sa halip ay ilantad ninyo sila at ang kanilang magawa. Sapagkat kaya'y ang banggitin man lamang ang mga bagay na ginagawa nila ng lihim. Ang lahat ang nagalantad ay naliliwanagan, at ang naliwanagan ay nagiging liwanag. Kaya't sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog. Magbangon ka mula sa mga patay, at liliwanagan ka ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sabi ng poong mahal, sa daigdig ako'y ilaw. Kapag ako
ay sinundan. Ang dilim ay mapaparam at sa aking mabubuhay. Sumanyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sa paglalakad ni Jesus ay may nakita siyang isang lalaking ipinanganak na bulag. At si Jesus ay lumura sa lupa at gumawa ng putik. Ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pumunta ka sa deposito ng tubig sa Siloe." Ang kahulugan nito'y sinugo. Maghilamos ka roon. Gayon nga ang ginawa ng bulag at nang magbalik ay nakakakita na. Sinabi ng mga kapitbahay niya at ng mga nakakakita sa kanya nung siya'y namamalimos pa, "Hindi ba iyan ang lalaking dating nagpapalimos?" Sumagot ang ilan, "Iyan nga." "Hindi, kamukha lang," wika naman ng iba. At sumagot ang lalaki, "Ako nga po yun." Dinala nila sa mga Pariseo ang dating bulag. Araw ng pamamahinga nang gumawa si Jesus ng putik at padilatin ang bulag. Tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakakita. Sinabi niya sa kanila, "Pinahiran niya ng putik ang aking mga mata. Naghilamos ako pagkatapos at ngayon nakakakita na ako." At sabi ng ilan sa mga Pariseo, "Hindi mula sa Diyos ang taong yan, sapagkat hindi niya ipinaningilin ang araw ng pamamahinga." Ngunit sinabi naman ng iba, "Paano makagagawa ng ganitong kababalaghan ng isang makasalanan?" At hindi sila magkaisa na palagay. Kaya tinanong nila uli ang dating bulag, "Ikaw naman, yamang pinadilat ni Jesus ang iyong mga mata. Ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya?" "Siya'y isang propeta," sagot niya. Sumagot sila, "Ipinanganak kang makasalanan at ikaw pa magtuturo sa amin." At siya'y itiniwalag nila. Nabalita ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga Pariseo. Kaya tinanong niya ang lalaki nang matagpuan niya ito, "Sumasampalataya ka ba sa anak ng tao?" Sumagot ang lalaki, "Sino po siya, Ginoo? Sabihin ninyo sa akin upang ako'y manampalataya sa kanya." "Siya'y nakita mo na. Siya ang nakikipag-usap sa iyo," ani ni Jesus. "Sumasampalataya po ako, Panginoon," sabi ng lalaki. At sinamba niya si Jesus. Mga kapanaligid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mga laro natin ng mga kabataan, hindi ko alam kung naglalaro pa tayo mga kabataan ngayon sa labas, ay yung taguan, nagtataguan. At kapag nagtataguan tayo, yung nakakaalam ng taguan, yung it nga, sasabi nilang it, dun nakapiring o kaya nandun sa poste, at nagbibilang siya, 1, 2 hanggang 10. At hahanapin niya yung mga taong nagtago. Kasi isa sa mga kwento na naalala ko nung kabataan ko, nung nagkakaroon kami ng taguan, siyempre, ako yung it, ay hinahanap ko yung mga taong nagtago, yung mga kaibigan ko nagtago. Pero hindi, dahil ang tagal ko nang naghahanap at hindi ko sila makita, sabi ko, naglaro pala kami doon sa bahay namin dahil umuulan ng mga panahong iyon, naglaro lang kami doon sa bahay namin. Sabi ko doon sa mga kalaro ko, hindi ko na kayo kayang makita. At tapos hindi sila sumagot. Ang ginawa ko na lang ay binuksan ko na lang yung ilaw. Sabi ko, dahil hindi ko kayo makita, bubuksan ko na lang tong ilaw. At nakita ko nga sila. At dahil doon sa ilaw na iyon, dahil kapag pala ako lang, ay hindi ko sila makikita, kailangan ko yung ilaw para sila ay makita. Alam nyo, sa binasa natin Ebanghelyo, hindi
hindi nalalayo itong ganitong kwento, no? Minsan, iniisip natin na kaya natin lahat, no? Alam natin lahat. Sa pagkakataon na makita natin yung mga sa mundo, no? Kailangan lang natin makita sa pamamagitan nating mga sarili. At nakikita lamang natin ang mundo sa pamamagitan ng ating mata, no? At kung ano yung nakikita natin, kung ano yung naririnig natin, kung ano yung nahahawakan natin, iyon lamang ang totoo. Alam nyo, minsan kapanalig, no? Magaling tayong manghusga ng mga tao. Tinitignan natin ang mga tao sa pamamagitan ng kung ano yung nakikita natin sa kanila. Hinuhusgahan natin kung ano yung edukasyon nila, kung ano yung pinanggalingan nila, kung ano yung kasalanan nila. Nakikita lamang natin yung mga, minsan o madalas, nakikita natin yung mga kamalian ng ibang tao. Pero hindi natin nakikita ang kamalian natin. Hindi tayo tumitingin sa ating sa salamin at makita natin ang ating sarili. Alam nyo, sa mga binasa natin sa unang pagbasa, nakita natin si David, no? Si David na napakabata, no? Wala pang alam sa buhay, pero siya ang pinili ng ating Panginoon. Yung mga tao noon, ang sabi nila, sino ba ang dapat maghari sa bansang Israel? Ang sabi nila, kailangan matipuno, kailangan matalino, kailangan matanda, kailangan mga katangian ng pagiging hari ng Israel. Pero sabi ng ating Panginoon, hindi diyan ako tumitingin. Hindi sa anyo na physical na anyo ako tumitingin, kundi sa puso. Doon ko nakikita na busilak ang puso, ang kaisipan ng tao sa busilak na puso. Minsan iniisip natin, ito yung mga katangian na ideal, no? Kailangan nating makita ang pagiging hari ng mga Israel dito sa ating mga katangian. Pero ang ating Panginoon hindi tumitingin dyan. Tumitingin sa busilak na puso. No? Dahil doon, pinili ng ating Panginoon itong batang walang kamuwang-muwang, no? Sabi nga nila isang pastol doon sa isang baryo, no? Sa isang pastol na bata na hindi pa alam kung anong mangyayari sa kanya. Pero ang misyon ni David ay hindi lamang mangyayari doon sa pagiging kanyang pastol, kundi sa mga susunod pang mga taon, dito makikita na si David ay nagkakaroon ng kanyang muwang na siya ay magiging hari ng mga Israel. Dito sa ating binasa Ebanghelyo, merong isang lalaking bulag, no? Isang lalaking bulag na sa pagkapanak pa lamang ay hindi na nakakakita. At ang sabi ng mga Pariseo sa kanya, hindi na ito makakakita. Hindi dahil sa kanya pagsilang niya, no? Hindi lamang doon dahil siya ay naging bulag, kundi sa kanyang mga kasalanan. Nakita ng mga Pariseo na hindi na kailanman makakakita itong taon to dahil marami na siyang nagawang kasalanan. Siguro marami sa atin din kapanalig, no? Minsan iniisip natin ng mga tao, wala na itong mangyayari sa kanyang buhay. Hindi na po pwedeng makaangat ito sa buhay dahil ito yung kanyang background, dito na siya lumaki, ito na yung kanyang pinag-aralan. Pero alam niyo mga kapanalig, hindi sumusuko ang Panginoon sa atin, no? Kahit tayo ay naging makasalanan, marami tayong nagawa sa buhay, ang ating nakaraan ay hindi dapat na magdidikta sa atin kung ano ang magiging hinaharap natin. Nakikita ng Panginoon, hindi lamang kung ano yung nangyari sa iyong nakaraan. Nakikita ng Panginoon kung ano ang mangyayari sa iyo sa hinaharap. Pangkasalukuyan at ang ating hinaharap. Hindi sumusuko ang Panginoon. Kaya dito sa ating binasa Ebanghelyo, nakita ng Panginoon itong bulag na ito. At hindi nakita ng Panginoon dito sa bulag na ito na wala siyang hinaharap.
Nakita niya kung ano yung pwede pang mangyari doon sa bulag na iyon. Kaya kumuha siya ng tubig sa Siloam, no, sa Siloam, at ang ibig sabihin yon ay nakapagpapagaling, no? Kumuha siya ng tubig doon. Gumawa siya ng putik at ipinahid sa mata ng bulag. At ito'y nakakita. Pero doon sa mga Pariseo, hindi yan. Ibig sabihin niyan, hindi yan bulag, no? Ang daming pagdududa na kahit na siya ay pinagaling, maraming pa rin pagdududa doon sa pinagpagaling. Kasi sabi nila, dapat hindi ka nagpapagaling ng may sakit sa araw ng Sabbath, no? Hindi po pwedeng mangyari yan, hindi po pwedeng makapagpagaling, hindi po pwedeng mangyari na merong kaganapan na magpapagaling doon sa may bulag kasi araw ng Sabbath, bawal. Hindi po pwede. Alam niyo siguro mga kapanalig, maraming mga beses tayong ganyan, no? Na hindi po pwede, no? Hindi mangyayari. Sumuko na tayo sa kaisipan na dahil ito ay bulag, dahil ako ay wala nang pinag-aralan, dahil wala nang nangyari sa buhay ko, puro kamalian ay nangyari sa buhay ko, ang dami ko ng kasalanan, siguro hindi na matutupad ang kahilingan sa akin ng Panginoon. Pero siguro, ang kinakausap lamang natin ay ating mga sarili. Dahil alam na, siguro nakita natin na ibang tao, ito'y sinasabi sa akin, sumuko na tayo sa buhay. Ano mga kapanalig, itong panahon mga Kwaresma, sinasabi na ating simbahan, sinasabi na ating Diyos, na hindi kailanman sumusuko ang Panginoon sa atin. Kung tayo man ay sumuko ang Panginoon, hindi kailanman susuko. Naririyan lang ang Panginoon upang tayo ay gisingin sa ating pagtulog. Binubuksan ang ating isipan dahil ito ay nakasarado. Binubuksan ng Panginoon ang ating mga mata sa mga posible pang mangyari sa ating buhay. Siguro nakapinid tayo sa kaisipan na tayo makasalanan, tayo maraming nagawang hindi maganda sa buhay. Pero sinasabi ng Panginoon, binubuksan ko ang pinto para sa iyo. Binubuksan ko ang iyong mga mata para ikaw ay makakita. Sa maraming bagay sa mundo, no? Nakakakita tayo, may mga mata, bibig tayo, may tenga tayo, pero sabi nga dito, tayo pa ang mga bulag, tayo pa mga pipi, tayo pa ang mga bingi. Pero yung mga tao na hindi kailanman sumuko sa Diyos, at ang Diyos ay hindi sumusuko sa kanila, bagamat sila ay naging makasalanan, sila pa ang nakabukas ang kanilang mga mata at nakabukas ang kanilang mga tainga. Siguro sa ating pagpapatuloy ng ating misa, sana ipagdasal natin sa Panginoon, no? Na buksan ang ating kaisipan, buksan niya ang ating mga puso't isipan, buksan niya ang ating mga mata. Dahil ito ay nakasara. At kapag ito ay nakasara, hindi kailanman tayo makakakita. Hindi lamang pisikal na pagkakakita, kundi ang pagkakakita natin doon sa kahilingan ng Diyos, ang hiling ng Diyos para sa atin, na tayo ay magkaroon ng isang buhay na buhay, no? Ibig sabihin buhay sa kanyang mga salita, upang tayo ay maging ganap sa ating buhay, tayo makapagsilbi sa mga tao, kailangan natin buksan ang ating kaisipan. Pero ang tanong siguro natin, paano, Father? Paano dahil hindi ko nakikita ang Panginoon? Ang imbitasyon ngayong Kwaresma, magsisi. Magsisi sa mga kasalanan na nagawa natin. Dahil sa pagsisisi na iyon at kapatawaran na iyon, doon natin makikita na napakarami palang nakapinid na pinto sa ating mga puso. Kapag iyon, siguro nagawa natin ang pagtalima sa salita ng Diyos, pagsisi sa ating mga kasalanan at pagpatawad sa ating kapwa-tao, siguro ang Diyos, no, makikita tayo at bubuksan niya ang ating mga isipan ang ating puso. Nawa, itong panahon ng Kwaresma ay magbukas sa ating mga puso upang ang Diyos ay makapasok sa ating buhay.
Ating ipanalangin ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako sa Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasak ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na mag-uli, kumakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at ang matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Mahalaga si Jesus sa ating buhay at tinatawag niya tayong maging mga anak ng liwanag. Hilingin natin sa Kanya ang biyaya ng Diyos para sa atin at sa ating mga mahal sa buhay. Manalangin tayo, Panginoon, palakasin mo sa amin ang liwanag ng pananampalataya. Panginoon, palakasin mo sa amin ang liwanag ng pananampalataya. Para sa simbahan, naway siya ay maging tapat na liwanag ng lahat ng bansa at manatiling matatag sa turo ng mga aral ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo sa amin ang liwanag ng pananampalataya. Para sa lahat ng mga magulang at mga guro, naway gabayan nila ng may pagmamahal at kabutihan ang mga kabataan at hikayatin silang piliin ang tama at iwasan ang kasamaan. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo sa amin ang liwanag ng pananampalataya. Para sa kabataan at lahat na nangangarap ng mas magandang mundo, naway maunawaan nila na ang tunay na pagbabago ay bunga ng katapatan sa mabuting balita ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo sa amin ang liwanag ng pananampalataya. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at ang tanging kahilingan ng ating Eucharistic Advocate. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo sa amin ang liwanag ng pananampalataya. Panginoong Hesus, Ikaw ang tanglaw ng sanlibutan at ng aming buhay. Liwanagin ang aming isipan upang makita ang iyong katotohanan. Linisin mo ang aming puso upang kami ay matutong magmahal. At palakasin mo ang aming kalooban upang ang aming pananampalataya ay maisabuhay. Ikaw na nabubuhay at nagniningning magpakailanman. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong makamay sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan
at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha para sa paghahaing nagbibigay kagalingan. Kami ngayon ay masayang nagsisipag-alay. Kalakip ang dalangin amin nawang maidangal. Ang pagdiriwang na ito ng banal na pakikinabang maidulot nawa ito para sa kaligtasan ng tanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat, ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, minabuti niyang maging di naiiba sa amin upang ang sangkatauhang namuhay sa dilim ay kanyang maakay sa pananalig na hahantong sa liwanag ng iyong pag-ibig. Kaming ipinanganak noong una bilang alipin ng dating pagkakasala ay kanyang hinugasan sa tubig ng muling pagsilang upang maitampok bilang mga kapatid niya sa iyong angkan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng puri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawing mo banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghahati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinuwakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo na ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't niniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sa limuling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Kaysa ni San Jose ng kanyang kabiyak ng puso. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa digdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagalingin utos sa turo ng ating Panginoon, ating ipahayag ng lakas loob. Mamanapin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa duso, at ianyag mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at nilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghian mo ang aming pananampalataya at huwag ng aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa inyo lahat, mga panalig. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
Naririto si Jesucristo, ang kordero ng Diyos sa nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapala tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. At ang tao na isinisilang sa daigdig na ito, sa kalubong liwanag, tanglawan mo ang aming mga kalooban, upang ang dapat naming isaloob na iyong ikinalulugod ay lagi naming isaisip, at ikaw ay aming wakas na maibig. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumairin. at pagpalainawa kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan upang mahalin at paglingkuran ang Panginoon. Salamat sa Diyos. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.